buksan po natin ang ating mga Bibles sa Psalm 22, verses 27 to 31. Psalm 22, verses 27 to 31. This time naman po, babasahin ko po sa English. Nasa last part na po tayo ng pag-aaral natin ng Psalm 22 sa series natin on the sufferings of the Savior. Psalm 22, verses 27 to 31. At ganito po ang sinasabi: All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will worship before you. For the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. All the prosperous of the earth will eat and worship. All those who go down to the dust will bow before Him, even he who cannot keep his soul alive. Posterity will serve Him. It will be told of the Lord to the coming generation. They will come and will declare His righteousness to a people who will be born, that He has performed it. So this is the word of the Lord. Praise be to God. So sa months-long na ating pag-aaral, at naging bahagi rin ito ng ating paghahanda sa mahal na araw, pinag-aralan po natin ang Psalm 22. Nang simulan po natin ito, na natutunan po natin na sinulat ito ni Haring David at a very difficult time sa kanyang buhay. At nakita natin sa verses 1 to 10 how God remained silent sa kanyang mga panalangin. Nahihirapan siya dahil nga pinagtatawanan siya at nililibak siya ng kanyang mga kaaway. At kahit ilang beses siyang dumulog sa Panginoon, ang pakiramdam niya para siyang pinabayaan. At dito nga kinuha yung sinabi ng Panginoong Hesukristo dito sa Psalm 22, yung sinigaw ng Panginoon mula sa krus: my God, why have you forsaken me? Ngunit, iniwan po ba ng Diyos si Haring David? Iniwan rin po ba ng Diyos ang Panginoong Hesukristo? Pinabayaan ba? So pabaya po ba ang Diyos? Sa verses 11 to 18, pinaliwanag ni Haring David na ang kanyang mga kaaway ay mga makapangyarihang tao at may kapangyarihan po silang pumatay. Bumagsak ang kalusugan ni Haring David sa kakaisip sa kanyang sitwasyon. At ang nangyari ay sumalakay ang kanyang mga kaaway. Kinuha ang kanyang kasuotan at pinagtawanan siya. Sa lahat ng ito, nanatiling tahimik po ang Diyos. Tapos sa gitna ng kanyang panalangin sa verses 19 to 26 naman, biglang sumagot po ang Diyos. Nagkaroon po ng pagbabago sa kalagayan ni Haring David. Nagsaya po siya sa kaligtasang pinadala ng Diyos at ipinamalita ito sa buong kapulukan at bayan ng Israel. At nang malaman nila ito, nagsaya rin po sila kasama ang kanilang hari. At dahil sa kapangyarihan at kaligtasan ng Diyos kay Haring David, pinagpala po ang buong bayan. Nabasa natin na mula sa handog ni Haring David sa templo, nabahaginan po ang lahat nakikain ng pati ang mga nahihirapan at mahihirap, at lumakas ang bayan. Sa verses 27 to 31 naman, dito sa ating pag-aaralan ngayon, sa pangwakas na bahagi ng awit, ipapaliwanag po sa atin ni Haring David ang mangyayari sa buong daigdig dahil pinahayag ng Diyos ang kanyang biyaya at kabutihang loob sa kanyang bayan. At panalangin ko po na sa umagang ito ay ipahayag ng Diyos ang kanyang pagiging mabuting ama na nagtitipon sa kanyang sambahayan. Nawa sa ating pag-aaral ay makita rin natin ang kanyang biyaya sa ating katupusan para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos
sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito po ang magiging tanong natin sa Scripture. What is the result or what happens when people hear that God is gracious and good to His people? What happens when people hear that God is gracious and good to His people? Pagkatapos ipagdiwang ng buong bayan ang kabutihang loob ng Diyos dahil sa pagliligtas kay Haring David, makita natin dito ngayon that David now looks outside of Israel. Yung perspective niya in verses 11 to 26, nasa loob ng Israel. Nakita niya na nagsasaya sila. Pero dito sa verses 27 to 31, he now looks outside of Israel and describes to us what will happen to the peoples of the earth. Verses 27 to 28, ganito po ang sinabi niya. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will worship you. For the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. Dahil pinahayag ng Diyos na siya po ay maawain at puno ng kagandahang loob, nakilala siya ng mga hindi Israelita. Ang tinutukoy na ngayon ni Haring David dito sa 27 and 28 ay hindi Israel, kundi mga hentil, hindi Israelita. Ang tinutukoy dito po ay mga pagano. At ang sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayan, makikilala siya ng mga hindi Israelita. Kumalat ang magandang balita sa iba't ibang bansa at ang mga nakarinig ng tungkol sa gawa ng dakilang Panginoon ay nagsisamba. Meron po bang Israelita dito? Wala naman. Lahat tayo ay mga hentil. Walang Israelita dito. And so, we can also say na sa pagsulat ni Haring David ng awiting ito, we can also say na he was writing prophetically. Na pinakita ng Diyos sa kanya yung mangyayari sa hinaharap. Sa original language, itong salitang worship, sa verse 27, sabi dyan, and all the families of the nations will worship you. Itong salitang worship ay nakakahulugang to bow down. Literally, ang larawan na nasa kanilang isipan ay magmamanikluhod ang mga bansa. Magpapatira pa sila sa harapan ng Diyos. Kanino daw magpapatira pa ang mga bansa? Hindi kay Haring David. Hindi naman si Haring David ang nagdala ng kaligtasan. In fact, si Haring David nga ang nangangailangan. At saka, pag inisip natin, ang pananakop ni Haring David ay hindi naman umabot sa buong daigdig. So, sino yung luluhuran nila rito? Kanino sila magpapatira pa? Sinong nagdala ng kaligtasan? Diyos ang nagdala ng kaligtasan. Diyos ang may kapangyarihan at siya lamang ang may kaharian. Diyos ang namumuno sa lahat. Siya ang tinutukoy na sinasamba dito ng mga iba't ibang lahi at naghahari sa lahat ng bansa. Ngunit itong pamumuno ng Diyos ay hindi tulad ng mga pamumuno ng mga bansa. Ang pamahalaan niya ay hindi tulad ng pamahalaan ng tao na gumagamit ng kalabisan, na gumagamit ng dahas para supilin at pasunurin ang tao. Ang pamumuno ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago sa puso't kaluluwa. Binubuksan nito ang ating mga mata at binubuksan nito ang ating mga pandinig para marinig natin ang magandang balita ng kaharian at kaligtasan. Namumuno ang Diyos sa pamamagitan ng katuwiran, ng pag-ibig, at nagiging mamamayan tayo ng kanyang kaharian. Kaya nga mula sa pamumuno ng Diyos, ang tugon ng mga lahi ay magpatira pa at
mahalin siya. Yun yung nakikita natin dito. All the families of the nations will worship you. It is a willing submission sa Diyos. Why? Verse 28, for the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. Ang first point natin, bilang sagot sa tanong, what happens when people hear that God is gracious and good to His people? Verses 27 to 28, because of God's grace, people from around the world will turn to the Lord in faith. Because of God's grace, people from around the world will turn to the Lord in faith. Because God revealed Himself as gracious and the one who saves, so the peoples will know that He alone is Lord and Savior. God's word will not return to Him void. Punta tayo sa pangalawang point, sa verses 29 to 31. Sa verses 29 to 31, ganito naman ang makikita natin. Because of God's grace, there will always be a people in every generation who turn to Him in faith. Because of God's grace, there will always be a people in every generation who turn to Him in faith. Pwede rin natin gawin yung negative. Because of God's grace, there will never be a generation where there will be no people who will not turn to Him in faith. Sa verse 26, sinabi ni Haring David po, kung babalikan lang natin, sabi niya, the afflicted will eat and be satisfied. At ginawa nila yon sa harapan ng Diyos. Dito naman sa verse 29 onwards, we see other groups of people who have been called to the celebration and worship of God. Ganito po ang sinasabi sa verses 29 to 31. All the prosperous of the earth will eat and worship. All those who go down to the dust will bow before Him. Even he who cannot keep his soul alive. Posterity will serve Him. It will be told of the Lord to the coming generation. They will come and will declare His righteousness to a people who will be born that He has performed it. So, ito po yung mga grupo ng tao na sumamba sa Panginoon. Sa verse 26, nandun yung mga mahihirap at saka nahirapan. At nanginain sila at sila po ay nasiyahan sa pag-celebrate sa harapan ng Diyos. Dito sa verses 29 to 31, sinasabi naman ni David na all the prosperous of the earth will eat and worship. Ito naman yung mga mayayaman. Pati sila, mga tanyag, mga dakila at may mga tungkulin sa pamahalaan, mga namumuno, pati sila magsisikain din at pagpapatira pa sa harapan ng Diyos. Tapos sinabi niya rin, all those who go down to the dust will bow before Him. Even he who cannot keep his soul alive. Ito po yung mga may sakit, mga nahihirapan sa buhay, mga malapit ng mamatay, mga dumadaing sa hirap na kanilang nararanasan sa buhay at gusto magpahinga. Sila ang mga hindi kayang tulungan ng kanilang mga sarili at walang magawa. Mga tulad ni Haring David na dumanas ng paghiga sa alabok ng kamatayan. At pinapahayag niya rito ngayon na lahat sila, kasama siya doon, ay pare-parehong naging kabahagi ng biyaya ng Diyos sa kanyang kaharian. In the future, ang mga hinirang daw ay maglilingkod sa Panginoon. Sa verse 30, may binanggit po siyang binhi. Isang binhi ay maglilingkod sa kanya, or a seed or posterity will serve him. Maglilingkod sila sa pamamagitan ng pangangaral ng ukol sa Diyos. Mangangaral sila. Magbabahagi sila. Isasalaysay nila ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ayon kay Haring David, ito ang palatandaan na sila ay kabilang sa binhi. Uulitin ko, ang tunay na nasa Diyos, ang tunay na nasa Panginoon, at least dito sa awiting ito ni Haring David, ang tanda ng isang pagiging kabilang sa binhi, kabilang sa kaharian, pagiging mamamayan,
ay ito. Tuturuan nila ang kanilang mga anak ukol sa Diyos. Sasaysayin nila ang katuwiran ng Panginoong Diyos sa susunod na saling lahi. Sabi dyan, posterity will serve Him. It will be told of the Lord to the coming generation. To the coming generation. Tapos sa verse 31b, sabi niya, they will come and declare His righteousness to a people who will be born. Ini-emphasize dito in 2 verses ni Haring David ang tanda ng mga kabilang sa kaharian. Tanda nila ang ginawa ng Diyos, hindi nila kinalimutan, at ang ginawa nila ay pinasa pa nila sa susunod na saling lahi. Ipapahayag nila sa mga isisilang pa lang ang mga bagay na ukol sa kaligtasan, na Diyos ang gumanap ng pagliligtas. That God alone has performed it. That He has done it. And so dito sa question natin sa umagang ito, what is the result or what happens when people hear that God is gracious and good to His people? 2 things. Because of God's grace, people from around the world will turn to the Lord in faith. Nagsimula ang Panginoong Hesukristo sa pag-minister sa Israel. In the book of Acts, makikita natin kung paano kumalat ang magandang balita at umabot sa Asia Minor at sa Europa, sa Rome. Sa panahon natin, nakita natin na nakarating sa atin ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo nagtitipon dito ngayon. At sa iba't ibang mga churches around the world, patuloy na nagtitipon. Because that is the plan. Yun yung plano ng Diyos. At ang ginagamit niya para mamuno sa mga tao ay hindi dahas, kundi ang kanyang katuwiran, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pangalawa, hindi lamang buong mundo ang pinag-uusapan dito, hindi lamang bawat bansa at bawat lahi. Pangalawa, because of God's grace, there will always be a people in every generation who turn to Him in faith. There will always be a people in every generation who will turn to Him in faith. And so, God will call His people from every generation. Hindi lang from every nation, kundi from every generation. Mga kapatid at kaibigan, pagkatapos ng 1,000 taon nang ipahayag dito ni Haring David ang pagliligtas ng Diyos, na siya lamang ang gumawa nito, that He has performed it, maririnig po natin ang alingaw nito doon sa krus mula sa isang hari na mas dakila pa kay Haring David. Habang nakapako at taglay ang parusa ng ating mga pagsalangsang sa kanyang katawan, sinabi po ng haring ito, "It is finished." Kay Haring David, ang sinabi niya, He has done it. Pero sa haring mas dakila pa kay Haring David, habang nakabayubay po at nakapako sa krus, ang sabi ng haring ito, naganap na. Siya po ang nagbayad ng ating pagkakautang, sapagkat sa kalugmukan ng ating kasalanan, nabaon po tayo sa utang at hindi natin babayaran ito sa harapan ng Diyos. Dapat tayong parusahan ng kamatayan, di ba? Sabi nga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang katanggap-tanggap na bayad sa harapan ng Diyos. Dapat tayong parusahan, ngunit sino po ang tumanggap ng ating kaparusahan? Si Kristo, ang haring mas dakila pa kay David. Siya po ang tumanggap ng ating parusa. Siya po ang sinugatan
Siya po ang namatay. Pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Upang sa pamamagitan niya ay dumaloy para sa atin ang pagpapala ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng testimony sa atin ng banal na kasulatan. Because both Old and New Testament declare that God alone has accomplished redemption for His people. In Psalm 22, sinasabi po sa atin, in the Old Testament, sinasabi po at isinisigaw ng Old Testament sa atin that God alone has performed it. God alone has done it. And then when we look at the New Testament, sinisigaw rin ng Panginoong Hesukristo mula sa awit 22. It is finished. Naganap na. At dahil dito, ganito tayo ngayon mamumuhay. Unang-una, hindi na natin kailangan pang magpa-good shot sa langit. Baka iniisip nyo, Pastor, baka ano yan ha? Baka ma-misinterpret ka. Totoo naman, hindi mo kailangan magpa-good shot sa langit. Hindi natin kailangang umasa sa gawa ng ating mga kamay para tanggapin tayo ng ating Ama sa langit. Uulitin ko, hindi mo kailangang magpa-good shot o magpa-impress sa Diyos. Pinag-aralan po natin yan sa Our Father. Nung pinag-aralan natin yung Lord's Prayer. Kung tutusin, sinabi pa nga ng Panginoong Hesukristo, gawain ng mga pagano yan. Pa-impress sa Diyos. Hindi po nai-impress ang Diyos sa gawa ng ating mga kamay. Para sa Kanya, ang Panginoong Hesukristo lang ang mahalaga. At kung lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo, sapat na yon. Tinatanggap niya tayo dahil sa Kanyang anak. All that Christ has accomplished is perfect and complete. At dahil sapat at ganap ang ating katubusan kay Kristo, panatag po tayo. Sapat yun sa harapan ng Ama. Pangalawa, ibinilang na tayo sa mga pinatawad at pinawalang sala, mga mamamayan ng kaharian. Ibinilang na tayo sa pinatawad at pinawalang sala, mga mamamayan ng kaharian. Sa Kanyang habag sa atin, pinadalaan ng Ama ang Kanyang anak. Siya ang gumanap ng lahat. Siya po ang nagbayad ng ating kaparusahan. Hindi natin kailangang mangamba na wala tayong ambag sa Kanyang ginawa para ituring tayong matuwid. Uulitin ko, wala tayong kailangang iambag sa Kanyang ginawa para ituring tayong matuwid. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng Hesukristo, dahil sa biyaya ng Diyos, naging kabilang tayo ng Kanyang kaharian. Naging kabilang tayo sa Kanyang sambahayan. Naging mamamayan tayo. Naging tagapagmana tayo ng kaharian. At ang binayad ay hindi ang ating gawa na parang mga maruming basahan sa Kanyang harapan. Ang pinambayad ay ang dugo at buhay ng Panginoong Hesukristo. At kaya nga panatag tayo. At dahil yun ang binayad, at yun yung binayad, paano ka ba dapat mamuhay? Paano ba dapat tayo mamuhay? Kung tayo ay nakatanggap ng kapatawaran, hindi ba dapat ang tunay na nakatanggap ng kapatawaran ay dapat namumuhay ng malaya? Sa dami ng balita na maririnig natin, meron tayo siguro isa o dalawang balita na narinig na ganito. Pagkatapos mapalaya mula sa kulungan, gumawa na naman ng kalokohan, kaya tinapon siya ulit doon. Ang tunay na pinalaya ay hindi ganun mamuhay. Ang tunay na malaya o tunay na pinalaya, dahil alam niya na may nagbayad para sa kanya. Alam niya, tatanawin niya ng utang na loob yun. At ang expectation sa kanya nung nagbayad nun, ay kailangan mamuhay siya ng responsable. At ang kalayaan para sa kanya, ay kailangan
ituro niya rin kung ano yung kanyang natutunan sa iba. At mamuhay rin sila ng responsable. Doon nagmumula ang ating mabubuting gawa. Dahil tayo ay pinalaya, dahil tayo ay niligtas, dahil tayo ay pinatawad, dahil tayo ay pinawalang sala. At ang tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos ay namumuhay ng may dignidad. Dahil tayo ay mamamayan ng kaharian. Ang tugon natin bilang mga pinawalang sala ay papuri at pasasalamat sa Diyos. At yun yung binabanggit dito ni Haring David. Lahat sila kumakain sa harapan ng Diyos. Lahat sila nagsasaya. Lahat sila umaawit sa kanyang harapan. Mga kapatid at kaibigan, ipakita natin ang pagiging tunay na mamamayan ng kaharian. Ipakita natin ang pagiging tunay na pinatawad. Sa ating isip, sa ating salita, sa ating gawa. Pakita natin na dahil nakatanggap tayo ng kapatawaran, pakita rin natin na marunong tayong magpatawad. Pangatlo, tinitipon natin ang ating mga pamilya upang saysayin ng Panginoon sa susunod na salinlahi. Tinitipon natin ang ating mga pamilya upang saysayin ng Panginoon sa susunod na salinlahi. Ayon kay Haring David, ang isang tanda ng pagiging kabilang sa mga hinirang ayusin ko lang ito. Ang isang tanda ng pagiging kabilang sa mga hinirang ay ang paghahayag natin ng magandang balita ni Jesucristo sa iba't ibang tao. No doubt, kasama po yun sa tungkulin ng mga na kay Kristo. Ngunit hindi lang yun. Sinabi niya rin sa verse 30 and 31, posterity will serve Him. It will be told of the Lord to the coming generation, sa mga susunod na salinlahi. They will come and will declare His righteousness to whom? To the people who will be born. Ngayon, tinitipon ng Panginoong Jesucristo ang kanyang bayan para ipahayag natin sa lahat na tapos na. Tapos na ang requirements na hinihingi ng Diyos. He gave us the privilege of joining Him in His mission of gathering His people as He leads them into His kingdom. At dahil tapos na, at dahil naganap na, tinitipon ngayon ni Kristo ang lahat. At pinapakita niya sa atin kung ano yung biyaya at kabutihan ng Diyos. Ang tungkulin natin ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, ay ituro o ipangaral sa ating mga anak ang ukol sa Panginoon. Ang tungkulin natin ngayon ay palakihin natin sila sa pagkilala sa Diyos. At saysayin sa kanila na ang ating pangangailangan ay kaligtasan at Diyos ang gumawa nito. Uulitin ko, kailangan natin saysayin sa ating mga anak at ganoon din sa ating mga kaapu-apuhan ang ating pangangailangan ng kaligtasan. Kailangan natin sabihin sa kanila na Diyos ang gumanap nito. He has performed it. It is finished. He has done it. And because God revealed Himself as gracious and the one who saves, makikilala po siya ng mga lahi na siya ang Panginoon na tagapagligtas. Sa bawat panahon, laging mayroong sali ng lahi na maglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ipangangaral nila ang Kanyang kabutihan at kagandahang loob sa kanilang mga anak at kaapu-apuhan. Darating rin po ang araw na anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat kay ikaw ay sa Panginoon o kay ikaw ay kaaway niya, lahat magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon
sa ikararangal ng Diyos Ama. Sapagkat sa hinirang niyang bansa, si Yahweh ang nagligtas. Hindi niya sila iniwan o pinabayaan. Siya po ang gumanap. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.